أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث فينا رسوله محمدا الأمين وأرسله بالهدى والحق المبين فكان رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحسن الناس خلقا وأعظمهم خلقا فالله زاد محمدا تعظيما صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام على liman ihtada. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay magpasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Higit lalo ang biyaya ng kalusugan, biyaya ng kaisipan, biyaya ng katalinuhan, biyaya ng mabuting karamdaman, biyaya ng hininga, biyaya ng pagkain, biyaya ng pananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, welcome back po. Medyo nagkaroon po tayo ng technical problem dahil sa tinatawag na paghang ng laptop. So kinakailangan i-restart natin. So alhamdulillah ala kulli hal, ito po ay isang pagpapatuloy insyaallah para sa ating pagtatalakay na may kinalaman sa isa sa mga napakaganda at paborito kong aklat na basahin ay walang iba kundi ang kaifa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amalahum. Papaano pinakitunguhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng tao o iba't ibang tao sa kanyang paligid o sa kanyang tinatawag na palibid o paligid. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo po ay hindi pa tapos sa pagtatalakay hinggil sa mga ano ba ang dapat, anong mga aspeto ang dapat na tularan natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito po ay ating naumpisahan na mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kung saan bilang bahagi ng aklat na ito, at yun nga po ay ating natalakay na po ang mga aspeto, yung ilang mga aspeto ng pagsunod at paggaya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakatulad na lamang ng siya ay dapat nating tularan pagdating sa aspeto ng helm, pagdating sa aspeto ng pagpaparaya, at gayon din pagdating sa aspeto ng afu, ang ibig sabihin pagpapaumanhin, at gayon din siya ay halimbawa pagdating sa aspeto ng haya o pagkamahiyain, at gayon din ay ating nasaklawan ang aspeto ng syafaqah na dapat nating tularan sa kanya, aspeto ng kabutihan at kagandahang loob, at rahma, ibig sabihin aspeto ng awa at saka tinatawag na habag. Lahat ng mga ito ay ating nailahad at tayo ay sumipi ng iba't ibang mga salaysay mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapatunay kung papaano natin siya tularan hinggil sa mga ugaling ito, mga kapatid. At gayon din ay ating nakuha ang aspeto ng pagpapanatili, ng pagpapahalaga sa mga nakaraang relasyon, at ito ay nga mula sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha. At ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy at paglalahad hinggil sa mga aspeto na dapat nating tularan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay qudwa, siya ay halimbawa ng tawadu. Ibig sabihin, kinakailangan natin siyang tularan pagdating sa aspeto ng tawadu. Ang ibig sabihin ng tawadu, mga kapatid, ito yung kagandahang loob o kapakumbabaan, humbleness, pagpapakumbaba. So, ibig sabihin, kung gusto nating maging isang mabuting tao na nagpapakumbaba mga kapatid, lalo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kinakailangan nating silipin ang pagiging mapagpakumbaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dapat natin siyang tularan dito.
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Sinabi ng Allah na kung saan ito ay matatagpuan sa surah Asy-Syu'ara chapter 26 verse 215 na banal na Quran, at maging malumanay ka, maging mahinahon ka o malumanay ka sa iyong pakikitungo at pananalita. So ito ay ito ay address ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maging malumanay ka sa iyong pakikitungo at pananalita, at maging mabuti ka bilang pagpapakumbaba at awa sa sinuman na nakikita mo na tinutugunan ang iyong paanyaya. So ito ay isang metaphorical statement, mga kapatid, dahil ang nakasaad sa tinatawag na aya ay may kinalaman sa pakpak. So ibig sabihin, wakhfid janahaka, ibaba mo ang iyong pakpak. So syempre wala namang pakpak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam literally. So ito ay metaphorical. Nang ibig sabihin dito ay maging magpakumbaba ka. Maging magpakumbaba ka liman ittaba'aka minal mu'minin, sa sino mang sumunod sa iyo at tumugon sa iyong paanyaya o Muhammad mula sa mga mananampalataya. So pagdating sa kapwa mananampalataya, kinakailangan marunong tayong magpakumbaba. Marunong tayong magpakumbaba, mga kapatid. Huwag tayong maging mataas, huwag tayong maging palalo, huwag tayong maging mayabang at arugante, higit lalo sa ating kapwa mananampalataya. Kinakailangan ay maging humble tayo, humble tayo pagdating sa ating postura, pagdating sa ating gawain, pagdating sa ating pananalita, pagdating sa ating tinatawag na sabihin nating pag-uugali, pagdating sa tinatawag na sabihin nating anumang aspeto, higit lalo kaharap natin ay kapwa nating mananampalataya. So nangangahulugan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na maging mabait, maging mabuti at malumanay ka sa kanila. Yan ang ibig sabihin sa aya na ito na ini-address kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging mapagpakumbaba, na maging banayad at mabuti sa mahirap at mayaman na mga mananampalataya, mga kapatid. So yun yun, since na hindi natin pwede ikatwira na ibig sabihin yung aya na yan ay para lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ibig sabihin nun ay para lamang yan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga ito ay address specifically kay Propeta sallallahu alaihi wasallam para maging huwaran natin at tularan natin sa ganitong klase ng pag-uugali. Since na tayo ay sumunod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, so kinakailangan gawin natin siyang example at salamin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So siya ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba siya maging sa pagbati sa mga bata. Siya ay bumabati sa mga bata, ay kanyang binabati sila noong siya ay dumadaan sa kanila. At ito ay matatagpuan sa hadith na Sahih Bukhari at saka Sahih Muslim, mga kapatid. So ibig sabihin, mga kapatid, ay ilan ba sa ating mga Muslim ang bumabati sa mga bata? Di ba? Sana all, di ba? So ibig sabihin, ito ay kung ginagawa natin ito, ibig sabihin ay nasusundan natin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil biro, mantakin mo, siya ay propeta, siya ay isa pinili ng Allah. Kumbaga sa status ng buhay ay napakataas na status dahil siya ay propeta at sugo ng Allah. Subalit ay ibinababa niya ang kanyang sarili para sa mga kabataan, di ba? Binabati niya yung mga kabataan. Ito ay isang sabihin at pagpapakita ng pagpapakumbaba, di ba? Hindi katulad ng mga leader sa panahon ngayon ay wala silang pakialam at hindi nila pinapansin ng mga kabataan, di ba? Hindi nila pinapansin, subhanallah. Hindi nila binibigyan ng boses ang mga kabataan, di ba? So hindi dapat ganun. Dahil lang bigyan natin ng boses sa mga kabataan, kinakailangan ay marunong tayong maglagay sa ating mga sarili doon sa estado ng mga kabataan upang sila ay ma-reach out natin, upang sila ay mabati natin, mga kapatid. Makiayon ka rin. Hindi porke matanda ka ay hindi ka na makikiayon sa mga bata, di ba? So ito ay isang pagpapakita ng bilang pagpapakumbaba, bilang mapagpakumbaba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang kamay ay hinahawakan ng isang batang babaeng lingkod at siya ay hinihila ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ng batang babaeng ito papunta sa kung saan niya gusto upang siya ay kanyang tanungin. Mashallah tabarakallah. Ito ay matatagpuan sa Musnad Ahmad bin Hanbal, mga kapatid. Hilang-hila siya ng batang babae, di ba? So karamihan sa mga leader ngayon, wag mo kong hilain, wag mo kong hawakan, meron kang germs, di ba?
ikaw ay wag mo akong kaladkar, wag mo akong sabihin natin ilahin kung ano man saan mo gusto. Subalit ito ay kabaligtaran ng propeta sallam, di ba? Hinahayaan niyang siyang hilain ng bata upang sa ganun ay para matugunan ang kanyang katanungan, matugunan kung ano man ang kanyang pangangailangan. So ganun mga kapatid sa pananampalatayang Islam pagpapakita, it is showing the humbleness of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Siya ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay kanyang inaayos ang kanyang sandalyas. Ganun ka-humble ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantakin nyo, nag-aayos siya ng kanyang sariling sandalyas, gamit ang kanyang sariling kamay na mubarak ang kanyang kamay, mashallah tabarakallah, at kanyang itinatagpi ang kanyang mga damit. Itinatagpi niya ang kanyang mga tinatawag na damit, mga kapatid. Sino ba sa atin ngayon ang marunong magtagpi ng damit, di ba? Mayroon, alhamdulillah, mangilan-ngilan sa atin, pero pakatandaan natin, sa tuwing ginagawa natin ito, mga kapatid, ay isipin natin na ginagawa natin ito dahil sa pagsunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa ang naging halimbawa mo ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil ito, kapag ganito ang layunin mo, magkakaroon ka ng gantimpala. Ito yung mga simpleng gawain na kayang-kayang gawin natin, mga kapatid. Subalit ang pagkakaibay sa isang Muslim na aware siya sa mga sunna at hindi aware sa mga sunna, yung isang Muslim na ginagawa ito, mga simpleng bagay na ito, okay, sa kanyang buhay, sa kanyang tinatawag na sarili, kapag iniisip niya, dahil siya aware sa sunna, iniisip niya na ito ay ginawa ni Rasulullah, kaya gagawin niya kahit sa simpleng mga bagay, sa ganung layunin ay meron siyang gantimpala mula sa Allah, di ba? At sa mga tao na ginagawa niya ito, subalit hindi siya aware sa sunna, wala siyang gantimpalang mapapala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang pagkakaiba ng Muslim ghafil at saka Muslim yaqidh. Okay, ang ibig sabihin na gising na Muslim at ang tulog na Muslim. Pagdating sa tinatawag na mga sunna at sabihin natin ay taannas ni propeta, paggagaya kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Siya ay nakikiupo at ibig sabihin nakikisalamuha siya sa mga mahihirap ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ay matagpuan sa Sahih Muslim. So ibig sabihin, mga kapatid, ay hindi kapintasan sa isang tao na makisalamuha ka sa tinatawag na mahihirap. Alam mo, sa panahon ngayon, ang mga binibigyan pansin lamang yung mga mahihirap at nakikihalubilo lamang yung mga may kakayahan doon sa mga mahihirap. Kapag sa tuwing may pangangailangan ng mga mayayaman, higit lalo ang mga politiko, ginagamit ang mga mahihirap para sa kanilang sariling interes at kapakanan, para sa boto. Binabayaran ng mga mahihirap ang mga mahihina upang sila ay maisadlak sa kanilang tinatawag na kagustuhan, upang makaupo sa kanilang sa pwesto anuman ang kanilang ninanais, di ba? Ginagamit yung mga mahirap sa kanilang kapakanan. Subhanallah, ito ay napakalayo sa turo ng Islam, mga kapatid. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nakikihalubilo, siya ay nakikisalamuha sa mga mahihirap, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, di ba? So dapat marunong tayo siyempre mahirap naman tayo, so walang problema sa atin dahil marunong tayong makisalamuha sa mga mahirap, dahil doon tayo nang galing, mahirap tayo, mga kapatid, at doon tayo nang galing at ngayon doon pa rin tayo. Okay? Hindi na umahon Alhamdulillah, lahat ng ito, sabi nga ng ibang mga scholar at batay na rin sa tinatawag, although ito ay weak hadith, pero some sort ito ay maganda yung kahulugan. Di ba? Sabihin ang kahirapan ay tinatawag na sabihin natin ay blessings di ba? Ang kahirapan ay blessing, subhanallah. Ang kahirapan ay biyaya, ang kahirapan ay isang ni'ma. Isang tinatawag na ni'ma, isang kabutihan. Sapagkat dahil kung hindi ito tinatawag ayon sa kanila, ang kanilang naging batayan, dahil ang kahirapan ay hindi ni'ma, hindi kabutihan, hindi na sana hihilingin pa ni Prophet Sallam na siya ay ibilang sa mga mahihirap at siya ay babangunin sa araw ng paghuhukom kasama ng mga mahihirap. Di ba? Subhanallah. So ito ay tinatawag na pabor at ni'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mangilan-ngilan lamang sa atin ang nakakaunawa na ito ay pabor mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? At siya ay ang propeta sallam, dahil sa kanyang yung magkapakumbabaan, pagiging mapagpakumbaba, siya ay naglalakad siya kasama ng mga ulila, kasama ng mga tinatawag na orphan, di ba? Mga biyuda, upang pakinggan ang kanilang mga pangangailangan, di ba? Siya naglalakad para mapakinggan kung ano yung mga hinaing, kung ano yung mga tinatawag na pangangailangan, meron ba silang kailangan, meron ba silang katanungan. Naglalakad ang propeta sallam kasama sila, mga kapatid, para yung intention para lamang kung ano, patugunan
at maibsan kung ano man ang kanilang mga pangailangan. Ito ay matatagpuan sa Sunan an-Nasa'i mula sa si Abdullah bin Aufa radhiyallahu an. At gayon din kanyang tinatanggap ang paanyaya. Siya ay tumatanggap ng paanyaya ng sino mang nag-aanyaya sa kanya. Diba? Maliban lamang siguro kapag inanyayahan sa kasamaan, ay ganun. Sa ganung bagay, hindi sumusunod ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero pagdating sa mga anumang paanyayaan, bukod sa pagsuway sa Allah at kasalanan, talagang ito ay tinutugunan niya. Diba? Ilan mga sa atin mga kapatid ang marunong sumunod sa sunan na ito? Diba? Kaya tayo pag inanyayahan sa isang tinatawag na anumang bagay mula sa kanyang kapatid, ay gumagawa tayo ng paraan ng excuses para hindi tayo sabihin natin ay hindi natin makadaupang palad yung kapatid natin, para hindi natin matugunan ang kanyang simpleng paanyaya. Alam mo mga kapatid, wag nating isipin na nag-aanyaya yung kapatid natin dahil sa certain case, dahil certain reason. Maraming kadahilanan, minsan hindi natin alam yung kadahilanan. Nag-aanyaya dahil unang-una gusto niyang magkaroon ng biyaya, di ba? Para dahil magpapakain siya, magpapainom siya, o magbibigay siya, di ba? So napakaganda noon. At the same time, may mga Muslim subhanallah sa panahon ngayon na kaya naman lang iaanyayaha, tutugunan yung paanyaya ng kapatid ay para lang kumain. Di ba? Para lamang sabihin natin ay makatanggap ng anumang ibibigay ng kapatid. Hindi ganoon. Kasi may mga other reason kung bakit inanyayahan ka kapatid. Bro, pwede mapunta ka sa bahay na ganyan. Di ba? Kasi may mga, alimbawa, inanyayahan ka dahil nahihiya siyang sabihin sa'yo ng direkta na kailangan niya ng tulong doon sa loob ng bahay. Mayroon siyang bubuhatin, mayroon siyang hindi niya kaya, at ikaw ang naalala niya. Di ba? Sa ganung kalagayan, nakatulong ka sa yung tinatawag na kapwa. Di ba? May mga kapatid natin na na kung hindi man wag natin tugunan ang kanyang paanyaya kung hindi man pagkain niya, kung hindi tinatawag na pagkain, kung hindi tinatawag na labas, o kaya wag natin tugunan, bahala na siya. Di ba? Saka na tayo tutugunan ang kanyang paanyaya kapag pagkain ang nakasalalay. Subhanallah. So, ang Propeta sallallahu ay hindi siya nagdi-decline, hindi siya nagtumatanggi sa anumang paanyaya sa kanya, mga kapatid. Subhanallah. So, dapat yun ang sunnah. Ito yung mga sunnah na unti-unting namamatay. Unti-unting natatabunan ng mga bagay-bagay. Di ba? Siya ay bumibisita sa mga may sakit. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilan ba sa atin ngayon ang bumibisita sa sakit? May sakit. Diba? Of course, sa panahon ngayon, hindi natin pwedeng bisitahin yung may sakit lalo pat may COVID-19 kasi bawal nga yun sapagkat yan ay tinatawag na pandemic, yan ay virus, Pero, bukod sa tinatawag na virus, kapag nagkasakit yung kapatid natin, ilan ba sa atin ang bumisita? Diba? Ang pagbisita natin mga kapatid ay isa sa mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag ganito ang layunin mo, bilang pagtupad sa sunna, magkakaroon ka ng gantimpala sa Allah. Ito yung mga bagay na subhanallah na maraming benefits ang makukuha ang isang tao, mga kapatid. Kabilang sa pinakamalaking benefits ito ay napanatili niya at naitaguyod niya ang tinatawag na sunna. At pakatandaan natin mga kapatid, mapapabilang ka talaga doon sa tinatawag na minamahal mo ang Propeta kapag ikaw ay patuloy na nagtataguyod ng sunna ni Propeta. Doon mo lang may papakita na mahal mo ang Propeta sa pamamagitan ng pagtaguyod mo ng kanyang mga sunna sa iba't ibang aspeto ng buhay. Okay? At gayon din dumadalo sa janaza ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nakikipaglibing ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay sumasakay sa likod ng himar. Di ba? Himar, kapatid. Ng himar, subhanallah. Alam mo ang papaano ginawang halimbawa ng Allah ang himar sa tinatawag na sabihin natin ay Quran, kapuot-puot. Diba? Walang pinakasuklam-suklam na boses sa paningin ng Allah, walang maliban lamang sa boses ng himar. Biro mo, kasuklam-suklam ang himar sa paningin ng Allah dahil sa kanyang tinatawag na boses, mga kapatid. Subalit, ang Propeta sallam ay sumasakay sa tinatawag na himar. Diba? Sumasakay tayo sa tinatawag na himar. Tayo mga kapatid, since sa ating lugar walang himar, mayroong kalabaw. Ikaw kapatid, nakasakay ka na ba ng kalabaw? Of course, ang yung lingkod po ay dating tagapag-alaga ng kalabaw sa aming lugar. Okay? At the same time ay yun nga sa atin ngayon, napaka-arte hindi sasakay maliban lamang sa sasakyan, maliban lamang sa kotse, maliban lamang sa Pajero, maliban lamang sa Toyota, Hyundai at iba pa. Ayun ang sumakay sa tinatawag na Camillo. Ayun ang sumakay sa sabihin natin ay yung ayaw niya sumakay doon sa kalabaw o sa himar, di ba? Kasi nga bakit mga hayop sila, di ba? Ayaw mong magmukhang hayop sa, di ba? Subhanallah. So yung mga kapatid, subalit ang Propeta hindi ganito. Siya ay tinatawag na sumasakay sa tinatawag na himar at kanyang tinatanggap ang paanyaya ng isang alipin.
Tinatanggap niya ang paanyaya ng isang tinatawag na alipin. Lahat ng ito ay matatagpuan sa Musnad Madarij as-Salikin mula sa mga compilation ng hadith, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So lahat ng mga ito ay isang pagpapahayag at pagpapatunay kung gaano ka humble ang Propeta sallam, kung gaano ka mapagpakumbaba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, di ba? So na kung kaya ay yun ang taas li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ito yung tinatawag na pagtulad nga kay Propeta sallam. Walang problema na gawin mo lahat ng mga ito dahil sa pagtulad mo na ito ay kahit sa simpleng mga gawain, okay, halimbawa gusto mong sumakay sa likod ng himar dahil sumakay ang Propeta sallam, di ba? Gusto yung ganung simpleng simpleng tinatawag na layunin ngayon ang taas sa tinatawag na Arabic term. Ito yung pagtulad kay Propeta sallam. At sa ganitong kalagayan, ayon sa ating mga scholar, magkakaroon ka ng tinatawag na gantimpala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yung gusto mong i-try ang lahat ng mga ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang sa siya ginawa mong kung mayroon mang dapat na gawing idolo, kapatid, yan ay walang iba kundi ang ating mahal na Propeta sallam. Sa ngalan ng word na idolo na pagtulad at pagsunod, di ba? Walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, gayon din, mga kapatid, siya ay qudwa. Siya ay tinatawag na halimbawa na dapat tularan pagdating sa aspeto ng shaja'a. Shaja'a, ang ibig sabihin ng shaja'a ay ang katapangan at kagitingan. Okay? Kung gusto natin maging matapang at maging magiting, kapatid, okay, we have to look the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinakailangan tingnan natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano siya naging matapang at kung paano siya naging magiting. Mula sa salaysay ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu na kanyang sinabi, lamma hadara al-ba'su yawma badrin ittaqayna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana min ashaddin nasi ma kan aw lam yakun ahadun aqrabu ila al-musyrikin min. Sa panahon ng digmaan ng Badar, sa Battle of Badar, the first major battle in the history of Islam, kami ay nagtatago sa likod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Ali bin Abi Talib, mantakin nyo yung bilang ng hundreds versus thousands ang bilang, mga kapatid. Ibig sabihin hundreds against the thousands of mushrikin ang bilang. Ibig sabihin outnumbered ang mga Muslim, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, di ba? Kaya nga naman nasa ikaw, kung tayo ilalagay doon sa panahon na yaon, talagang matatakot ka talaga sa dami-dami ng tinatawag ng kalaban, di ba? So kaya't naman, dahil sabi ni Ali bin Abi Talib na during the Battle of Badar, kami ay nagtatago sa likod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biro, ganun katapang ang Propeta sallam. Siya ang pinakamatibay at pinakamatatag sa amin. At siya sallallahu alaihi wasallam ay matapang na lumapit sa mga hilira ng kalaban, at siya ang pinakamalapit sa kanila mula sa amin. Biro mo, yung bang mag-face off na yung Muslim at saka mushrikin during the battlefield, di ba? Naunang Prophet sallam na lumapit sa mga hanin ng mga kalaban. Biro, mantakin nyo, ilarawan nyo sa inyong kaisipan, 100 against the thousands, against all odds, di ba? Subhanallah. Pero ang Prophet sallam ay nauna doon, wabante doon sa harap ang hilira ng mga mushrikin. Diba? Okay, walang pinakamalapit sa amin, sabi ni Ali bin Abi Talib. Walang pinakamalapit sa amin, mula sa amin, doon sa hilira ng mga mushrikin, maliban lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? Ganon katapang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, siyempre, bilang military leader, ay kinakailangan talagang taglay mo yung katapangan. Bawal ang duwag sa tinatawag na military. Diba? Bawal ang duwag sa tinatawag ng mga sundalo. Diba? Sila yung mga matatapang, mga kapatid. Kasi yun ang katangian na dapat taglayin, higit lalo ng isang tinatawag na leader pagdating sa battlefield, pagdating sa tinatawag na sabi natin hukbong sandatahan. Ganon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? So ito yung hadith na ito matatagpuan sa Musnad Ahmad bin Hanbal, mga kapatid. At gayon din at sa salaysay ni Muslim mula sa hadith ni Bara' bin Azib radiyallahu anhu, kanyang sinabi, idha ihmarra al-ba'su nattaqi bih wa inna syuja'a minna lalladhi yuhadhi bih, yani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kapag tumitindi ang hirap sa panahon ng labanan, ay kami ay nagtatago sa kanyang likuran. Biro mo, pag umiinit at tumitindi ang labanan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kami ay tumatago sa likuran ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam mo yung takot ka tapos nagtatago ka sa likod ng tao. So, dahil siya yung tinataguan mo, yung pinagtataguan mo, yung nasa harapan mo ay talagang matapang, di ba?
So ang pinakamatapang sa amin ay yaong mga kahanay sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. At ito ay matatagpuan sa Sahih Muslim, mga kapatid. At gayon din mula sa salaysay ni Anas bin Malik radhiyallahu an na kanyang sinabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa kana ajwadan nas wa kana ashja'an nas wa laqad fazi'a ahlul madinati dhata laylatin fantalaqa nasun qibala as-sawti fatalaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji'an wa qad sabaqahum ila as-sawti wa huwa ala farasin li Abi Talha uriyin fi unuqihi as-sayf wa huwa yaqulu lam tura'u qala wajadnahu bahran aw innahu la bahrun qala wa kana farasan yubatta'u. So ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamabuti sa lahat ng mga tao, ang pinakamapagbigay sa kanila sa lahat ng tao, at siya ang pinakamatapang na tao. Siya ang pinakamatapang na tao. Isang gabing nadama ng mga tao sa Madina ang pagkabalisa dahil sa matinding tunog, at sinundan ng mga tao ang direksyon na pinanggagalingan ng tunog. So nung pumutok ang tunog, mga kapatid, okay, nung tinatawag nagkaroon ng malaking tunog sa Madina, naging nagambala ang mga taga Madina. Lahat ng mga taga Madina ay narinig yung tunog na ito. So syempre yung mga tao ay lumabas sa kanilang mga tahanan at sinundan kung saan banda at ang direksyon ng tinatawag na tunog na ito. At pagkatapos, nung pumunta yung mga taong ito papunta doon sa direksyon ng tunog, nakatagpo nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang paglalakad habang siya ay pabalik galing sa pinanggagalingan ng tunog. So ibig sabihin, nauna na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon bago pa yung mga tao. Ganun kakatapang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan nauna na sa kanila ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay lula ng kabayo ni Abu Talha na walang upuan sa ibabaw nito. Biro mo, mantakin mo yung kabayo, magsasakay ka na walang nakaharang na, walang patungan at walang sandalan, walang upuan sa likod ng kabayo. Masakit kaya yun? Matindi yun, madulas yun, at saka masakit yun, di ba? Walang saddle, ika nga, di ba? So matindi yun, mga kapatid. So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, yun ang nangyari sa kanya. Talagang siya ay sumakay sa kabayo ni Abu Talha na walang upuan sa ibabaw nito, at isang espada na nakabitin ng maluwag sa kanyang liig. Ganun katapang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, walang dapat na matakot, walang dapat na matakot. Huwag kayong matakot, sabi niya. At siya sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, nakita namin ang kabayo na ito, yung sinakyan niya, yung kabayo ni Abu Talha, tulad ng isang ilog na umaagos. Ibig sabihin, mabilis na mabilis ang kanyang tinatawag na mabilis ang kanyang takbo. Kanyang sinabi, samantalang dati-rati ito ay mabagal bago pa ang mga oras na yaon. Ibig sabihin, bago pa nangyari yung tunog, yung kabilang sa katangian ng kabayo ni Abu Talha ay talagang makupad. Diba? Ito ay sabihin natin ay mabagal at hindi mabilis tumakbo. Pero nung ito ay nangyari, dahil sa sinakyan siya ni Propeta sallam, sinakyan ito ni Propeta sallam ay talagang napakabilis na sabihin natin ay tumakbo. So at ito ay mula sa kabuuan ng kanyang mu'jizat, ng kanyang himala sallallahu alaihi wasallam, na siya ay lula ng isang napakakupad na kabayo. Subalit ito ay naging mabilis na tulad ng isang ilog na umaagos na hindi mapapantayan ang bilis nito sa pagtakbo. Ganun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, di ba? So subhanallah, tunay na ito ay isa sa mga napaka maliwanag na salaysay patungkol sa pagiging matapang at magiting ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Subhanallah, naway tayo ay matapang, matapang sa katotohanan. Di ba? Tayo matapang lamang sa matapang lamang sa mga walang matapang lamang sa mga wala sa oras at wala sa lugar. Pero pagdating sa katotohanan, hindi tayo matapang. Matapang kuno dahil ganyan. Pero pagdating sa katotohanan at pagdating sa tinatawag na totoo ay natatakot siyang humarap sa katotohanan. Di ba? At karamihan yan sa mga tao. At bilang panghuli, mga kapatid, siya ay qudwa, siya ay halimbawa sa aspeto ng jud wal karam. Ang ibig sabihin ng jud wal karam, ito ay pagka makapagbigay, at pagka mapagkaloob. Okay? Pagka mapagbigay at pagka mapagkaloob. Yan ang ibig sabihin ng jud wal karam. So, wala tayong dapat tularan pagdating sa kung paano tayo maging isang mapagbigay at ganyan ay mapagkaloob, kundi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pakinggan natin yung mga salaysay mula sa kanyang Judul Karam, mula sa salaysay ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na kanyang sinabi,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarrisuhu al-Quran falahu fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihi al-mursala. Ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay pinakamapagbigay na tao. At ang kanyang pagkamapagbigay ay lalong tumitindi sa panahon ng Ramadan, sa buwan ng Ramadan, kapag sasalubungin siya ni Anghel Jibril tuwing gabi ng Ramadan upang pag-aralan sa kanya ang Quran. Ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay mas mapagbigay kaysa sa isang dinalang hangin. Di ba? Alam niyo yung dinalang hangin, pag ikaw ay dinampian ng napakasariwang hangin, yung sabihin na magpapasalamat ka sa hangin, di ba? Magpapasalamat ka sa Allah. Diba? Kasi dinadampian ka ng mula ka sa mainit, tapos dinadampian ka ng mas malamig na simoy ng hangin, sariwang hangin. Diba? Napaka-generous nun mga kapatid. So, mas generous pa doon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay overstatement. Okay? Yung matagbat Sahih al-Bukhari. Mula kay Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu kanyang sinabi, "Ma su'ilan Nabiy sallallahu alaihi wasallam an shay'in qattu faqala la." Hindi hiningian ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, walang sino man ang humihiling sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ng anumang bagay kailanman at kanyang sasabihin na hindi. Okay? Hindi siya tumatanggi. Ano man ang kahilingan ng isang tao sa kanya, ibibigay niya yaon. Hindi siya tumatanggi. Hindi sabing la, wag. Okay? Agad-agad niyang tinutugunan mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? At mula sa laysay ni Anas bin Malik radiyallahu anhu kanyang sinabi, "Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'an illa ata." فقال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. Sabi niya, hindi hiningian ang sugo sallallahu alaihi wasallam ng anumang bagay na may kinalaman sa Islam maliban na lamang na ito ay kanyang ibinigay. Sabihin, anumang may kinalaman sa Islam mga kapatid, da'wa, pagdating sa mga non-Muslim para lamang mapalambot ang kanilang puso sa Islam, para sila mag-Muslim, lahat ng ito ay ibinibigay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, walang anumang hinihiling sa kanya. Okay? Walang anumang hinihiling sa kanya maliban lamang na ito ay kanyang ibinigay. Lalo pat patungkol sa Islam. So, sinabi ng tagapagsalaysay na kung kaya dumating sa kanya ang isang lalaki at binigyan siya ng mga kambing sa pagitan ng dalawang bundok. Biro mo, napakarami ng kambing, flocks of goats or sheep, di ba? So, flocks ba ang tawag dyan? So, ibig sabihin, grupo ng mga karawan ng mga tupa sa pagitan ng dalawang bundok. Gaano karami yun? Marami kapatid. Okay? At kaya nga, ito ang buong kwento nito ay matatagpuan sa mga salaysay ng mga scholar na itong tao na ito hindi Muslim. Di ba? Di sabihin, bang gusto mo? Mag-Muslim ka lang, anong gusto mo? Diba? Anong mas mo? Gusto ko yung mga kambing na yan, o sa'yo na yan. Biro mo, binigay niya yung kapatid sa panampalatayang Islam. Subhanallah. Yung mga tupa sa pagitan ng dalawang bundok. At pagkatapos, bumalik itong lalaking ito sa kanyang bayan, sa kanyang kaum. At kanyang sinabi doon sa kanila, sa kanyang mga kasambayanan, o mga tao, magsiyakap kayo sa Islam. Biro mo, magsiyakap kayo sa Islam. Tunay na si Muhammad ay namimigay. Siya ay hindi nakakamba sa kahirapan. Biro mo, naging dai yung taong ito. Isang saglit lang ang naging dai siya. At ayon sa tanatang na ibang salaysay, ay yung buong kaum na ito ay nag-Muslim nang dahil lamang sa bagay na ito. Biro mo kapatid, at ito yung batayan mga kapatid, yung mga nagsasabi na bidaa daw, yung mga mamimigay ka ng regalo, halimbawa para sa pagdadawa, magpapakain ka sa mga non-Muslim para baka sakaling sila yung mag-Muslim, magmimigay ka ng regalo sa kanila, magpaparaffle para sa kanila, yung dawa ba? Dawa purpose. Bidaa daw ito. Yung sino mang nagsabi nito ay bidaa, yung kanyang salita yung bidaa. Dahil wala siyang alam. Di ba? Siya yung nagsasalita ng walang kaalaman sa sunnah ni Propeta sallam. Ito yung dalil mga kapatid sa panampalatayang Islam. Di ba? Ito yung dalil. Ano bang gusto mo? Basta mag-Muslim ka lang. Okay? Ano bang gusto bibigay ko? Ayan, gusto mo yan. Binigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi bagat ito itinatawag na batayan, ika nga. Di ba? Na para lamang ang isang tao ika nga ay lumapit sa Islam, mayakap niya yung Islam, maaari mong isubo sa kanya yung anumang gusto niya. Para lamang tinatawag na yakapin ng Islam. Okay? Baka sabi, kasi yung kanyang layunin na ganito, wala ka nang pakialam sa kanyang layunin. Wala kang pakialam doon kung anong layunin niya. Kasi hindi mo trabaho kung magkilatis ng layunin, kung ano ang magiging layunin ng isang tao.
ika nga, at pipigilan mo siya dahil lamang sa presumption, ika nga, di ba, pagpapalagay mo, di ba, paunang pagpapalagay mo na hindi mo nga nasilip ang kanyang tinatawag na puso kung anong nilalaman, di ba? So masyado kang judgmental, mga kapatid. So yan, mga kapatid, sa panahon, ito yung tinatawag na batayan, ito yung tinatawag na dalil sa bagay na ito, na kung kaya walang problema na gawin natin ito, mga kapatid. Magpapakain tayo sa mga non-Muslim, magbibigay tayo ng mga regalo sa mga non-Muslim, magbibigay tayo ng mga patimpalang sa mga parang, it is a dawah strategy. Okay, estratehiya sa tinatawag na pag-anyaya sa Islam, pag-anyaya ng mga tao sa mga tao tungo sa Islam para mapalapit ang kanilang tinatawag na kaloob. At yan, ito ay malinaw na batayan. Yung hadith na ito at ang hadith na ito matatagpuan sa Sahih Muslim. Okay? So mga kapatid, nawa inshallah subhanahu wa ta'ala ay tularan natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gawin natin siyang halimbawa. Gawin natin siyang halimbawa sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa lahat ng aspeto na tinatahak natin, sa lahat ng meron tayo, estado na meron tayo. Gawin natin halimbawa ang Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil he's a perfect example sa atin. Lahat ng anumang mabuting pag-ugali. Alam mo, hindi na natin kailangan pang mag-aral ng GMRC. Nandito na sa sunnah lahat. Higit palalo, higit. Nakahihigit ang sunnah sa lahat, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Okay? Nakahihigit. Na kung kaya ay ang pagsunod sa sunnah, ito ay mag-aakay sa atin inshallah papunta sa lugod ng Allah at papunta sa tinatawag na paraiso inshallah subhanahu wa ta'ala. Now inshallah, mga kapatid, sa episode na ito ay meron tayong natutunan. Inshallah, kahit paano meron tayong natutunan at meron tayong nadadagdagan sa ating kaalaman at impormasyon hinggil sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang sa ganun ay hindi tayo maging mangmang sa ating pananampalataya, hindi tayo magiging mangmang sa ating tinatawag na sinusunod na sunnah, di ba? Nakakahiya na sabi natin tayo Muslim pero napakalayo natin sa sunnah, napakalayo natin sa pamamaraan at pag-uugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hopefully, mga kapatid, ay meron tayong natutunan inshallah. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum inshallah. Kaya kung kaya inanyayahan ko yung mga kapatid na tunghayan natin, sundin natin ika ngayon tinatawag na series na lecture na ito. Subaybayan natin ang series lecture na ito kasi matayo ang makikinabang nito mula sa mga tinatawag na hadith at mula sa mga kwento na may kinalaman sa pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at higit lalo ang pakikitungo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng klase ng tao. Okay? Na kung kaya, mga kapatid, ang aking schedule ng lecture na ito ay every Sunday, Tuesday, and Wednesday. Morning po yan, either 10 o'clock or 11 o'clock. Kasi minsan nagkaroon tayo ng technical issue, kaya medyo late yung ating umpisa, nagiging 11 o'clock po. Pero ala kulli hal, kahit paano naman mangyari inshallah, ay may pagpapatuloy ito at ito ay may sakatuparan at inshallah nang tuloy-tuloy inshallah subhanahu wa ta'ala. So marami pong salamat. Jazakumullahu khair sa inyong tinatawag na pagsubaybay at panunood po at hindi lang sawang ika nga pag-gather ng tinatawag na kaalaman hinggil sa ating pananampalataya. So marami pong salamat sa lahat ng mga nanonood sa atin, especially sa ating kapatid na si Muhammad Pantas, mashallah. Yung kaibigan natin sa si Muhammad Pantas, lagi nakasubaybay sa atin yan. Okay, siya po ay nasa Jeddah. So marami pong salamat, barakallahu fikum, para sa nating tinatawag na pagpapaalam sa ating recording. So wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.